Hindi nga lang tayo sa kamoting gapang mayaman, pati nga dito mga mare sa kamoting kahoy marami na nga rin tayo. Akala nga namin kahapon ay uulan nga mga mare pero hindi naman nga kaya natuloy din talaga kaming matulog nga dito. Nung mga oras nga na to nakakain na nga kami nang pumunta nga kami dito. Sabi nga namin para nga antok na nga itong si Gail kaya lang mas marami pa rin talaga ang laro niya. Nasa alas 11 na nga yata bago nga matulog pero bago nga yun ito nga yung mga kaganapan tulad ng sabi ko kanina etong at pinakita nga ni Ran etong duyan. Si Gail nga kapag sinabihin mong tatahimik yan mga mare at kapag kung kailan na nga lang siya kailangan sa kaya lalapit sa'yo. Marunong na rin kasi siya mga maring makinig at kuminsan kahit makulit yan mga mare nakikinig na rin. Pansin nyo nga rin na pakuya-kuya-kuy nga din etong batang ito. Yung anak niya rin ba mga mare mahilig nga sa duyan? Kami nga noon nagkakaduyan nga lang kami kapag gumagawa si mama ng kumot. O kaya naman nga sa ako naalala ko tuloy ng mga kabataan namin mga mare. Alam niyo man kapag bata talaga may kakulitan ayun inugoy-ugoy namin mga mare ng malakas si Onsay tumalsik nga siya sa may rampa. Siyempre alam niyo naman pag bata imbis na maaway pinagtawanan pa nga. Naranasan niyo rin ba mga mare yung magkaroon kayo ng duyan na gulong? Mahilig din kami ng gumawa tapos naalala ko kumpul-kumpul kami doon. Ang ginagawa ko hindi ako masyado mga mare sa may pinakatuktok doon lang ako sa pinakabilog. Para ka ako kung maputol hindi ako mga mare masyadong masasaktan pero hindi pala. Kapag pala nasa baba ka at bumagsak ikaw ang madadaganan kaya naman mga mare ang black eye ko nun ang lala. O siya nagising na nga kami mas nauna kami sa papa niya at kaya sabi ko dito kay Ran maghilamos na nga at magsasangag ako. Kahapon lang ay maayos nga itong unan nga natin pero alam niyo man kapag may bata ay talaga mga mare magugulo yan. Lalo na kahapon ay talagang napakakalat pa naman pinagbabagsak mga mare yung gamit. Si tatay nga kanina ay maaga pa lang nagsasabi na nga siya na napakarami nga daw nilang nahukay na kamote. Kaya sabi ko naman nga sakto nga ito mga mare at ipiprito ko nga dahil masarap din to sa almusal. Maraming nagtatanong kung bakit Marie Glo ang pangalan ng ating sabon at kung pambabae lang ba ang Marie Glo. Sa katunayan, ang Marie Glo ay hindi lang para sa mga babae dahil para to sa mga gustong alagaan ng kanilang sarili. At ang Glo, wala naman tong pinipili kung babae ka man o lalaki. Bukod doon, para din to sa mga nanay na wala ng oras sa kanilang sarili. Alam naman natin kapag sobrang abala natin ay nakakalimutan na nating alagaan ang ating sarili. Pero dahil may Marie Glo na ay tutulungan nga kayo nito kung meron kayong pimples, melasma, dark spot, uneven skin tone, melasma at pekas. Yung tipong hindi mo na kailangan mag-renew para kuminis ka. Dahil sa Marie Glo lang ay tutulungan ka nito maging confidence para sa iyong sarili. At bukod doon, gentle lang ang Marie Glo pero alamdam mo ang alaga. Dahil meron tong glutathione, kojic acid, niacinamide, ceramide, and aloe vera na nakakatulong para mawala yung mga problema nga natin. Tulad nyo mga mare, isa rin talaga ako sa madalas mabudol sa online lalo na kapag nga sa mga sabon. Tulad nga sa social media na nakikitaan nga natin na 7 araw lang pumuti na sila. Minsan 3 araw pa nga lang ay may makikita ka na nga na nagkiklaim na pumuti sila sa isang sabon. Pero kung ayaw mo na talaga mabudol, pwede mong itry ang ating Marie Glo. Dahil marami nga mga mare ditong kamote, hindi ko naman alam kung ano ang pwedeng iluto nga dito. Baka naman may pwede kayo isa-just mga mare na pwedeng nga gawin dito sa kamote bukod nga sa prito at nilaga. Hindi ko kasi mga mare alam kung ano pa nga pwede ditong gawin. Lang naman kasi kung hindi nga to mga mare magawa dahil napakarami talaga tapos napakarami pang nahuhukay nga nila. Kayo ba mga mare anong ginagawa nyo nga sa kamote nyo? Sa katunayan yan kamote ko lang ang alam ko tas prito tas nga nilaga lang. Bukod pala mga mare sa kamoting kapang meron din tayong kamoting kahoy. Sa kamoting kahoy alam ko talagang sinusuman yun dahil madalas nga namin yung gawin dahil dati pa man marami na talaga kaming tanim. Malaki nga mga mare nang nahukay nga nila ditong kamote kahit kami namamangha kung paano nga yan lumaki. Kailangan na rin kasing kuhanin yan dahil kapag hindi pa yan kinuha ay mabubulok na nga yan dahil tag-ulan na. Napakasarap talaga kapag nga may kape ka, may sinangag ka, meron kang tuyo talaga naman nga mga mare solve na ang almusal nyo. Masasarap pa nga to kung gigisahan nga natin to ng kamatis na hinog yung tuyo. Sa pagkakatanda ko, isa to sa kinikrib ko mga mare noon tuyo at kamatis nga lang. Nung buntis pa nga ako nung kay Gail mga mare pero kasi dito sa pangalawa talagang medyo nahihirapan nga ako. Kaya pansin nyo parang pumayat ako dahil hirap na hirap akong kumain lalo na nga sa gabi dahil sa gabi ay na-acid talaga ako. Nung nakaraan umaga ako mga mare hirap na hirap ngayon naman hapon. Nung mga oras nga na to si Ran abay maiyak-iyak pa nga. Pakababaw kasi ng luha ng tao na to mga mare. Minsan magkakwento lang makikita mo yung patak
ng luha ganyan o kaya pag nag-aaway kami. Ano ba naman nga mga mare, nakakagulat. Sabi may grateful pang nalalaman ako daw mapapangasawa niya. Siyempre ang mare yung mga mare, siyempre kinikilig nga iyan. Ikaw ba naman sabihan na araw-araw ay grateful siya? O siya mga mare, bago nga kami magkaiyakan pa, eto nga si tatay naisipan nga namin hukayin na etong kamote. O diba may kamoting gapang na may kamoting kahoy pa. Ito talaga ay napakasarap gawin nito mga maring suman. Tapos mga mare, lalagyan mo nga lang ng asukal, tapos kapag nga malamig mas masarap na sasamahan mo ng kape. Etong isang kamoting kahoy naman nga mga mare, pahaba naman nga yung kung paano nga siya magkabunga, bunga tuloy laman. Dahil wala pa pala kami mga maring ulam, kaya sabi ko kay tatay magtotorta na nga lang si ate Marlene nga ng talong dahil napakarami nga nating talong. Kaya nagpabili na nga lang din ako ng itlog at may sayote pa pala tayo ditong natira ka nung nakaraan, kaya sabi ko lagyan na nga ng sardinas. Ang request nga nila talbos ng kamote, kaya lang mga mare, sayang tong sayote kung hindi nga gagawin, kaya ito na lang muna, bukas na nga lang siguro yun. Totoong tama kayo na walang masama sa pagtitipid, lalo na sa panahon ngayon na napakaraming mga mare nagtataas ang bilihin. Maswerte nga kami na nakakain kami ng 3 beses sa isang araw, kahit ano pang ulam yan na nasa pagkainan. Wala tayong karapatang magreklamo sa kahit anong ulam na nasa pagkainan dahil hindi natin alam kung ano yung nararanasan ng iba. Kaya kung ano ang nandyan ay nang ipagpasalamat nga natin palagi. Lord, marami pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun, bukas na lang ulit?